Noong unang panahon, 3,200 taon na ang nakakalipas na naganap ang masiklab na labanan ng Greece at Troy o mas kilala bilang Digmaang Troyan. Naglakbay si Paris pauwi sa kanilang bayan nang napadpad siya sa ibang lugar upang uminom ng tubig. Pagkagising ni Paris ay may nakita siyang 3 babae na hindi pa niya nakita sa buong buhatli niya. Sino kayo? Mamili ka sa aming Paris. Mamili ka kung sino sa amin ang makatarungan. Piliin mo ako. Ako si Hera at kaya ko ibigay ang kayamanan na higit pa sa iyong akala. Ako si Athena. Ibibigay ko sa iyo ang kaliwatian at tagumpay magpakailanman. Ako si Aphrodite. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang babae sa buong Greece. At ang pinili ni Paris ay ang diyosa ng kanda na si Aphrodite. Pero mahal kita hanggang sa masunog nila ang katawan ko. Mamahalin kita habang buhay. Asan siya? Sino po? Papatayin kita pag hindi mo sasabihin. Huwag po. Maawa kayo sa akin. Kamahalan, may nakausap ako mga isla kanina. Sabi sa mga daw sa init sa mga kasama nito ang mga batang si Paris. Ganda ang mga barko at mga tauhan. Isa itong malaking digmaan. Sana hindi ko na lang sila pinagpitulaan. Abad-abad lang kapag makakamit mo rin ang giganting na nais mo. Hindi lang tayo lalaban sa digmaan ito. Ninuno, may nakita kang dalawang babae. Dala ang isa kay Agamemnon at ang isa ay nasa iyong kampo bilang gantimpala. Sige, pwede na kayong umalis. Patroclus, ikuha mo ko ng tubig sa batis. Sige. Tumigil kayo! Di ko gustong may dadanak pang dugo dahil lang sa akin! Ikaw ang tatandaan mo, tanda. Pagdating ng aking araw, hindi ka nasisikatan ng araw.
pa siya bro. Nalaban ba din si Ajax? Nalaban siya at kanyang mga tauhan. Salamat naman at bukas niyo dumating sa amin sa mga Diyos. Ikaw ba sila din? Narinig ko ang sinasabi tungkol sa iyong kagandahan o mama. Mahal ka, kaya kita makikita kahit anong pagkain. Huwag kang mag-alala sa akin. Habunin kita sa isang duelo. Kung sino mananalo siya, mag-uwi kay Helen. Hindi ka magtatagal lang 1 minuto sa akin. Sige, bibigyan kita. At nagduelo na sina Menelaos at Paris. Pinono, may nangyari masama ka ni Patros. Ano? Patros, gumising ka! Magbabayad kayo! Hindi na tinapan bukas pero paano natin sila makasalit? Ano ito? Isang kabayo? Saan ito? Galing ng mga Diyos sa pagpapanal yan. Sige, dali natin sa palasyo yan.
Ang demokrasya ay nagmula sa Greece na nanggaling ito sa salitang demos na ang ibig sabihin ay tao at kratos na ang ibig sabihin ay kapangyarihan. Ang demokrasya ng Greece ay nagmula kay Pericles, isang pinuno at general ng Athens. Pinalakas niya ang Greece at ipinalaganap ang demokrasya. Ginawa niyang lahat ay pwedeng sumali sa mga gawain ng lungsod, walang pinipiling kasarian at edad sa mga trabaho, may kalayaan sa pagsasalita at kamalayan sa pagboto. Ang ginamit dito ang direktong demokrasya at 40 beses kung makita-kita ang mga mamayanan para pag-usap-usap dito ay gumawa sila ng mga batas at pinag-usapan ang mga problema ng lungsod. Dahil dito nagkaisa sa mga mamayanan upang higit na mapaunlad ang Greece, ngunit sa Athens ang mga lalaki ay natutulong sa paglilingkod sa pamayanan at ang mga babae naman ay walang kakayahang makihalubelo, makapag-aral at makialam sa mga nangyari ng mga lungsod-estado ng Greece. Filosofiya at literatura. Ang isa pa sa kanilang kontribusyon ay filosofiya na nanggaling sa mga sikat na pilosopo sa Greece na sina Socrates, Plato at Aristotle. Si Socrates ay naniniwala sa prinsipyo na nagpapaliwanag sa katotohanan at kabutihan. Si Plato ay mag-aaral ni Socrates na siyang nagtatag ng akademi upang magturo ng filosofiya at agham. At ang mag-aaral naman ni Plato ay si Aristotle, na itinuring na pinakamatalinong tao o isang henyo. Nagmula sa kanya ang lohika at agham. Nakilala ang Greece dahil sa galing sa pagsusulat at marami pang iba. Ang kasaysayan ng literatura ng Greece ay nanggali pa noong nakalipas 2,590 na taon na pagkatapos isinulat ni Homer ang Iliad at Odyssey noong 700 na BC.